Rene Luis Semco from Kabataan Party List is recognized. We are at a crossroads, my distinguished colleagues. Sa makasaysayang pag-ungkat ng bilyones na kinukurakot na pondo na dapat nilalaan sa mamamayang Pilipino, nasaan ang priorities sa mga susunod na taon? Kung ihahati ang base budget ng bawat ahensya sa dapat na mga benepisyaryo nito, ito po ang resulta, Madam Speaker. Kapag hinati ang buong pondo ng DepEd, lalabas na 90 pesos at 50 centavos lang ang nakalaan sa kada estudyante araw-araw. Samantala, kung hatiin naman ang pondo ng SUCs at CHED sa lahat ng college students ngayon, nasa 100 pesos naman ang nakalaan sa kada estudyante araw-araw. Pero kapag hinati ang buong budget ng PNP, on average, Kapag hinati naman ang buong budget ng PNP, on average 2,522 pesos ang nakalaan sa pulis kada araw. Kung ikukumpara sa AFP, 4,629 pesos kada tao kada araw. Ito ang realidad ng ating budget. Tama ba ang priorities na ito? Klaruhin natin. Kahit may papogi points sa 4% GDP allotment sa education na pinagmamalaki ni Pangulong Marcos Jr., sabit lang ito sa minimum international standards na pag-iiwanan pa rin ang batayang pangailangan ng mga kabataan. Bulok pa rin ang mga pasilidad mula elementarya hanggang kolehiyo na binabayo pa ng mga bagyo, baha at lindol. In the light of the 1 trillion pesos allotted to flood control projects only in the past 3 years, unacceptable na may kulang pa rin sa pagpondo ng karapatan ng kabataan sa edukasyon. Samantala, 738.4 billion pesos po ang budget para sa pasismo, sa confidential and intelligence funds at mga armas at operasyong panunupil sa mga lumalaban, sa korap at mga pahirap na polisiya. Sa bilyones na ito, 9.5 bilyong piso ang nakalaan sa suporta sa NTF-ELCAC, kasama na ang bogus development fund at 200 bilyong piso ang budget sa pension ng military and uniform personnel. Meanwhile, ang 13.9 billion piso para sa social pension sa mga milyong-milyong naka-waitlist or 1 milyong naka-waitlist na mahirap na lolo at lola na tig 1,000 pesos lang, hindi mahanapan ng fiscal space. 13.9 billion pesos po. Imbes na pondohan ng kalusugan, transportasyon, iba pang serbisyo, puro paayuda at pinapaloko sa pondo para mabihag ng mga politiko ang mga maralitang Pilipino. This is a peak performative budget from a peak performative president. Labas sa mga vlog at PR, ito po ang totoo. Nang tinanong natin diretsyo kung kaya pa bang madagdagan ang pondo, sabi sa atin, hindi na kaya, wala na raw pera. May pera though, na pupunta lang sa pasismo, base militar, gera, bayad utang at pork barrel. This is unacceptable, Madam Speaker. At hindi po ako nag-iisa. Tumitindig po sa likod ko, sa harap din natin, kasama natin mga ligdar estudyante, UP, PUP, PNU, Rizal Technological University, we have at to iba pa. remind And that's why 3 po, minutes expired already. Thank you. Please wrap up. Yes, and that's why po tumitindig po kasama ang kabataan at mamamayan. Kami po na patuloy na tumitindig para sa mas mataas na edukasyon, na pondo at iba pa. We vote no to House Bill 4058. Majority Leader.